Please! Naiiyak na sigaw ko. Noon natigilan si Kelvin. Nilingon ko siya at pinakiusapan. Please, huwag kang manggulo dito. Ayokong mawala ng trabaho. Ako lang inaasahan ng pamilya ko at may anak akong umaasa sa akin. Kitang-kita ko nang manlaki ang mga mata niya. Para siyang nanghina sa narinig. What did you say? May anak ka? Mahina niyang tanong. Nabalot ng kalitungan ang mukha niya. Sunuyod niya ako ng tingin. At nang magtama ang mga mata namin ay gusto kong maiyak sa nakikitang emosyon niya. Kay dilim at kay lungkot ng kanyang mga mata. Malinaw na nasasaktan siya sa nalaman. Sa pagkakataong ito ay hindi niya naitago ang nararamdaman. Makailang beses siyang kumura pagkatapos ay tumungo. Nabanaag ko pa ang pagsungaw na luha sa kanyang mga mata. He bit his lip and gave a small nod. Muli niya akong sinulipan saka tumalikod. Sorry. Mahinang bulong niya saka naglakad ng palayo. Naiwan akong nakatanaw sa kanya. Pilit kong pinigil ang damdamin. Hindi ko may paliwanag pero gusto kong umiyak. Dapat ay masaya akong nakikita siyang nasasaktan. Kulang pa iyon sa sakit na naramdaman ko pero heto ako at parang gusto siyang habulin at bawiin ang sinabi. Si Joshua naman ay tahimik lang na nakamasid sa akin. Napansin ko na masusin niyang pinag-aaralan ang reaksyon ko kaya mabilis kong inayos ang sarili. Alis na ako. Salamat nga pala sa pagtatanggol mo sa akin. Sambit ko. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Tumalikod na ako at naglakad palabas ng gusali. Andy! Tawag niya sa akin kaya muli ko siyang nilingon. I am sorry. Ha? Bakit? Dapat nga ako magpasalamat sa iyo at dumating ka. Kunway sagot ko. Kilala ko siya. Amin niya. Ako naman ang napatanga sa kanya. Kilala niya si Kelvin? Kaya ba galit na galit siya kanina? Bakit nga pala kilala mo siya? Naguguluhang tanong ko. Mahina naman siyang natawa. Sinong hindi makakakilala sa kanya? His family is well known in business. Ang totoo ay natatakot ako na baka balikan niya ako at ipasara itong resort. Natatawang sambit niya. Pasensya ka na. Hindi mo naman kailangan makapag-away sa kanya. I don't like him though. Komento niya. Totoong namatay ang asawa niya. Wala sa sariling sambit niya. Nang tingnan ko siya, hindi na pala siya nakatingin sa akin. Nakatitig lang siya sa kawalan. He seemed lost in his thoughts. But I hate how he acted just now. Akala mo'y totoong nasasaktan siya. Everyone is aware that he has a child. Wala pa 1 taon na namamatay ang asawa niya pero may anak na sila ng bago niyang babae. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Alam ko namang buntis si Celine noong nawala ako at iniisip ko si Kelvin ang ama. Pilit ko ibinaon na lang sa limot ang lahat ng sakit. Hindi ko na lang iniisip iyon habang namumuhay ako malayo sa kanya. Akala ko'y makakalimot na ako. Akala ko ay hindi na ako maapektuhan kapag nalaman ko ang totoo. Mali pala ako dahil kay sakit pa rin pala. Tumungo ako at sinubukang kontrolin ang emosyon. Lahat ng awang naramdaman ko kanina kay Kelvin ay napalitan na naman ng galit. Ang kapal ng mukha niya magpakitang nasasaktan siya, gayong siya itong totoong may anak na. Sigurado akong anak nila ni Celine ang tinutukoy ni Joshua. Nakakagulat nga na bigla na lang namatay ang asawa niya. I'm not convinced. It was an accident. Yun ba ang dahilan kaya ayaw mo nang bumalik sa kanya? Marahas akong napalingon sa kanya. Sinalubong naman niya ang mga mata ko. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong ko. Muli ang pag-ahon ng takot ko. Ang dibdib ko ay parang tinatambol sa takot. Tell me, Andy. Si Andy ka ba talaga? Tanong niya. Mapanuri ang kanyang mga mata. Oo. Nagkakandautal na sagot ko. I've always suspected you're hiding something. You can trust me. Pwede mo sa akin sabihin ng totoo. Hindi ako makaimik. Mataman ako nag-iisip. Sa mahigpit 1 taon na nandito ako sa isla, ay siya ang tumulong sa akin. Kung tutuusin ay siya lang maasahan kung pwedeng magprotekta sa akin. Kung hindi sa kanya, malamang ay napaamin na ako ni Kelvin. Sunulyapan ko siyang muli na naghihintay ng sagot ko. Mapagkakatiwalaan ko ba siya ng aking sekreto?
Wala akong nagawa kundi aminin kay Joshua ang lahat tungkol sa katauhan ko. Sa tingin ko ay wala na rin silbi kung itatanggi ko sa kanya kung sino ako. Batid kong alam na niya ang totoo. Sa ngayon ay mas pipiliin ko pang magtiwala sa kanya kaysa kay Kelvin. Natuto na ako sa pagkakamali ko noon. Napansin ko agad ang pag-aalala niya nang aminin ko sa kanya ang totoo. Ang sabi niya ay tutulungan niya ako makaiwas kay Kelvin. Yun naman ang gusto ko. Kaysa magulo na naman ni Kelvin ang puso at isipan ko. Iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi na ako sa Faith na naghahabol at nagpapakatanga sa kanya noon. Desidido na ako mamuhay na lang ng simple dito. Sinulipan ko si Andrew na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Siya ang anak na tinutukoy ko kay Kelvin. Kanina ay dumating sila ni Nanay Amelia dito sa tinutuluyan ko para bisitahin ako. Marahan kong hinaplos ang noon niya. Buhat noong dumating ako sa pamilya nila ay ako na ang tumayong ina sa kanya. Ngayon ko napatunayan na posible pala ang magmahal ng hindi mo kadugo. Kahit bata pa ako, ay natutunan ko na siyang mahalin na parang tunay na anak. Maging ako man ay hindi makapaniwala sa kakayanan kong magmahal. Oh, Ineng, bakit gising ka pa? Nalingunan ko si Nanay Amelia na nakamasid pa sa akin. Magkakasama kami sa kwarto pero siya ay naglatag lang ng higaan sa papag habang si Andrew ang katabi ko sa maliit na kama. May iniisip lang po. Matulog ka na. Masama sa'yo magpuyat lalo pa at pagod ka sa trabaho. Anya, tumango ako at muling nahiga sa kama. Paano nga ba ako makakatulog na maayos gayong simula kahapon ay pulo si Kelvin na lang ang laman ng isip ko. Gayon pa man ay pinilit ko matulog. Nagpabaling-baling ako sa higaan hanggang sa maramdaman ko ang pamimigat ng mga talukap ng mata ko. Pakiramdam ko ay ilang minuto pa lang akong nakakatulog nang maalimpungatan ako sa malakas na pagyugyug sa aking balikat at pagsigaw ni Nanay Amelia. Andy, gumising ka! Hinahapo at umiiyak niyang sigaw. Napabalik ko sagad ako ng bangon. Nanlaki ang mga mata ko sa namulatan. Takot na takot ang mga mata ni Nanay Amelia habang nakahawak sa balikat ko. Bago pa man ako makapagtanong ay malakas siyang hinaklit ng isang lalaki sa likod niya. Sinulipan ko ito at nagsitayuan na lahat ng balahibo ko sa katawan nang mamukhaan ko siya. Waring nanuyo din ang aking lalamunan. Malinaw na malinaw pa sa aking memorya ang nanlilisik niyang mga mata at mapanganib na mga tingin. Siya ang magnanakaw sa library ni Daddy. Paano niya akong nasundan dito? Kilala ba niya ako? Anong balak niya sa akin? Nananahimik na ako dito. Agad kong nilingon si Andrew. Nang gilalas ako ng mapagtantong wala na siya sa tabi ko. Nanginig ang buong katawan at inilibot ko mga mata sa kabuuan ng silid. Parang piniga ang puso ko pagkakita kay Andrew nakahandusay sa sahig at duguan. Naririnig ko din ang malakas na pag-iyak ni Nanay Amelia. No! Nangihinang sambit ko at napahawak pa sa dibdib ko. No! Palahaw ko sabay ng pag-agos ng aking luha. Andy! Boses ni Nanay Amelia ang muli kong narinig. Nagmulat ako ng mga mata at sinalubong ako ng kadiliman. Tahimik ang paligid. Dinig ko ang malakas na kalabog ng dibdib ko. Panaginip. Isang masamang panaginip. Ayos ka lang ba, Ineng? Nag-aalalang tanong ni Nanay Amelia. Opo. Nanaginip lang po ako. Hinahapong sagot ko. Inabot ko agad si Andrew na noon ay mahimbing pa rin natutulog sa tabi ko. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko'y nawalan ang mga masasama mong panaginip. Ikukuha lang kita ng tubig. Kalmadong sambit ni Nanay Amelia. Lumabas siya ng kwarto at maya-maya ay bumalik na may bit-bit na isang baso ng tubig. Inabot ko iyon, buhat sa kanya at ininom. Ramdam ko ang mga titig niya sa akin ngunit hindi siya nagkomento. Noon ay madalas akong managinip ng masama, ngunit unti-unting nawala ang mga iyon habang tumatagal. Ngayon lang naulit. May palagay akong dahil ito sa pagbalik ni Kelvin, kung bakit ba nagtagpo kaming muli. Dahil sa kanya ay bumabalik na naman lahat ng takot ko at hindi ako makausad. Hanggang sa sumapit ang umaga ay hindi na ako nakatulog. Nay, mamaya na lang tayo mamasyal pagkatapos ng duty ko. Paalam ko habang nag-aayos sa harap ng salamin. Sige anak. Excited na ito si Andrew. Sagot niya. Napangiti na lang ako pagkakita sa bata na abala sa paglalaro. Umaga naman ang labas ko kaya makakapamasyal pa tayo ng matagal. Sige po, Nay.
Andrew, papasok na ako. Paalam ko sa kanila. Kinintalan ko muna ng halik sa pisngi si Andrew bago tuluyang lumabas ng bahay. Tulad kahapon ay kabado na naman ako sa trabaho lalo pat alam kong nandito pa rin si Calvin. Hanggat hindi siya umaalis ay hindi na yata maaalis ang takot ko. Nagsimula na ang aking trabaho. Naka-assign ako maglinis sa corridor mula sa 3 palapag ng hotel. Pagkatapos ay sa ilang public areas sa resort. Kinakabahan man ay hindi ako nagpapahalata. Tahimik lang akong ginawa ang trabaho. Ipinagdarasal ko na lang na sana ay hindi ko na makasulubong si Calvin. Naglilinis na ako sa corridor nang bumukas ng isang kwarto sa tapat ko. Nang sulyapan ko ang lumabas buhat doon ay nahugot ko ang hininga. Si Calvin iyon. Wala siyang suot na pangitaas at mukhang kagigising lang niya. Magulo pa ang buhok niya, gayon pa man ay hindi iyon nakabawas man lang sa kagwapuhan niya. Hindi pa niya ako namumukhaan dahil kinukusot pa niya ang mata niya. Napansin kong parang puyat siya at naamoy ko ang alak. Mukhang naglasing pa yata siya kagabi. Bumaba ang tingin ko sa katawan niya. His toned abs and broad shoulders caught my attention. Ilang babae na kaya ang nakasama niya? Si Celine pa rin ba? Hindi ko na namalaya na nakatitig na pala ako sa katawan niya. Tumikim siya at noon lang ako natauhan sa pagkatulala. Sunulyapan ko siya at napansin ko agad ang nakakaloko niyang tingin sa akin. "Miss me?" Tanong niya. Sinamaan ko naman siya ng tingin dahil sa sinabi niya. Kahit ang totoo ay napapahiya ako. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi. Kung kaya tinalikuran ko siya at ipinagpatuloy ang paglinis ng sahig. Kung bakit kasi lumalabas ng kwarto nang walang damit pang itaas? Is that how the hotel staff here treated their guest? Very unprofessional and rude. Komento niya. Hindi ko pa rin siya pinansin. Sana lang ay huwag siyang makaisip na magsumbong sa hotel manager. Where is your hotel manager? I might need to speak with... Ano po bang kailangan niyo, sir? Inis na tanong ko at nilingon siya. Tila naman siya natigilan. Siya naman ang tila natulala sa harap ko. He locked his gaze on mine as if mesmerized by my very presence. It turns out, I wasn't dreaming. Buhay na buhay ka. Hindi mo na ba ako naaalala? I wonder what happened to you. Parang wala sa sariling bulong niya. Ano? Ipipilit mo na namang ako ang asawa mo? Inis na tanong ko, saka siya tinalikuran. Naiinis na naman ako sa ikinikilos niya. No. Actually, I have a request. I'd like to replenish the beverages and food items in my minibar. Utos niya. Gusto ko sana magreklamo kung bakit sa akin pa siya nagsasabi gayong isang dial lang sa phone sa kwarto niya ay makakapag-request na siya. Matapos ipaalam sa front desk ang request niya ay iniwasan ko na siya. Mabilis kong tinapos ang paglilinis sa palapag na iyon saka umalis. Dumiretso ako sa public areas ng resort para doon naman maglinis. Nakahinga ako ng maluwag na lumipas sa maghapon na hindi ko na siya ulit nakikita. Hindi na niya ako kinulit hanggang sa matapos ang duty ko. Siguro ay naniniwala na siyang hindi ako ang asawa niya. Somehow I feel sad. Hindi ko na rin talaga alam kung ano ang gusto ko lalo pa at magkaiba ang nais ng puso ko at ang dinidikta ng isip ko. Naglalakad na ako papalabas ng resort nang muli ko siyang mamataan. Nakatayo siya sa tabi ng biometric machine at wari may hinihintay. Tulad kanina ay nakatitig lang siya sa akin at gaya noon ay bumilis na naman ang tibok ng aking puso. Nagkunwari na lang akong hindi siya napapansin. Kahit pa ang totoo ay naiilang ako. Nakapanood siya sa akin habang nagta-time out ako sa machine. Nang maglakad na ako palayo ay nagulat pa ako nang sabayan niya ako. Pansin ko ang tinginan sa amin ng ilang guest at kasamahan ko sa trabaho. Mukhang magiging usap-usapan na naman ako dito. Nang hindi ko siya pinansin ay humarang na siya sa daraanan ko. Bakit po? Miss, I'm sorry. Okay na. Naniniwala na akong hindi ikaw ang asawa ko. Anya, hindi makapaniwalang napatitig ako sa kanya. Talaga ba? Naniniwala na siyang hindi ako ang asawa niya? Ganoon lang kadali ko siyang napaniwala. Please, let me get to know you. Hindi naman siguro masamang makapagkilala sa'yo. Dagdag niya. Hindi ako sumagot. Nilampasan ko lang siya at nagpatuloy sa paglalakad pero hinabol niya ako at sinabayan ulit. Anong apelyido mo, Andy? Tanong niya. His voice is surprisingly calm. Pwede bang tantanan mo ko? Hindi ako pumapatol sa may asawa. Salip ay singhal ko sa kanya. Pero wala na nga akong asawa. I am single. Sagot niya.
Dahil doon ay natigil ako sa paglalakad at tiningnan siya ng ubod sama. Ang kapal na mukhang ipagsigawan niyang single siya. What? Totoo naman ang sinasabi ko. Depensa niya sa sarili na para bang nabasa niyang iniisip ko. Hindi ako umimik at muli lang ako naglakad. Galit ka ba? Maya-maya ay tanong niya. If you would just admit that you are my... Ibayan mo ako. Singhal ko ulit sa kanya. Alam kong may bago kang babae kahit kamamatay lang ng asawa mo. Maghanap ka na ibang lolokohin. Maaaring kamukha ako ng asawa mo pero hindi nga ako yun. Isa pa hindi ako papatol sa'yo. Sino nagsabi sa'yo may babae ako? I am not that bad, miss. 1 taon pa lang nawawala ang asawa ko at wala akong babae. Bigla ay seryosong sagot niya. His mischievous grin has vanished. He stared at me with serious eyes. Instead, napakunot naman ang noo ko. Talagang wala siyang balak na umamin sa mga panloloko niya. Pasensya na lang siya dahil wala akong balak na magpaloko sa kanya ulit. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad saka sumakay sa tricycle at nagpahatid sa tinutuluyan ko. Nagulat pa ako nang sumakay din siya sa tricycle. Buong akala ko ibabalik na siya sa resort dahil mukhang galit siya kanina. Saan ka pupunta? Nagtatakan tanong ko. Kung saan ka pupunta? Manong, doon din ako sa pupuntahan niya. Baling pa niya sa driver na agad na tumango. Manong, hindi pwede. Tutol ko. Miss, huwag ka naman ganyan. Sayang naman ang kita ko niyan. Sagot ni Manong na napakamot pa sa ulo. Sa gigil ay binalingan ko si Calvin. Lubayan mo na ako kung hindi ay irereklamo kita. Banta ko sa kanya pero hindi siya nagpatinag. May wala siyang naririnig. I feel hopeless and nervous. Paano ko ba siya mapapaalis? Hanggang sa makarating ako sa inuupahan ko ay hindi ko na siya kinibo. Nagmamadali akong bumaba ng tricycle at iniwan siya na nagbabayad pa ng pamasahe. Ilang saglit lang ay ramdam kong nakasunod na ulit siya sa akin. Nakakapaso ang mga mata niya na batid kong nakamasid sa likod ko. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganito. Paano isang araw ay napuntan naman ako sa ganitong sitwasyon. Ang taong isinumpa kong kakalimutan na ay nandito at ginugulo na naman ako. Hindi pa man ako ganap na nakakalapit sa bahay na tinutuluyan ko nang bumukas ang pinto noon at iniluwas si Andrew. Mama, mapusyal na tayo? Masayang salubong niya sa akin sa bayakap ng mahigpit sa bewang ko. Kasunod niya si Nanay Emelia na noon ay nagtatakang napatingin sa gawing likuran ko. Paglingon ko ay namataan ko si Calvin na nakatitig sa akin at kay Andrew. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa batang yakap ko. Bakas ang kalituhan sa kanyang mga mata. Calvin's POV. Maging ako ay nahihiya sa sarili sa ginagawa ko ngayon. Isang malaking kagaguhan ang ginagawa kong pagsunod na parang baliw kay Andy. Truth be told, I'm skeptical, but I'm also desperate. Nandito ako sinusundan ang babaeng pinaniniwalaan kong asawa ko. Yesterday, I contacted someone to investigate her identity. It's impossible that she look exactly like Faith. Malakas ang paniniwala kong siya nga ang asawa ko. Gayunpaman, hindi ko maiwasan ang mag-alangan. Kailangan kong makasigurado. Maliit na bahagi ng utak ko ang natatakot sa posibilidad na baka nga ibang tao siya. Paano kung hindi nga siya si Faith? I shook my head. That's impossible. Nararamdaman kong siyang asawa ko. Nawala si Faith sa karagatan malapit sa mga islang ito. Kaya nga dito ako naglalagi. Andy has darker skin and longer hair than Faith did. And she's definitely thinner. But I still see Faith in her. Nakikita ko ang lahat ng katangian ng asawa ko sa kanya. Even the freckles on her face are in the same spot. Kahit ilang taon pa ang lumipas ay hindi ako maaaring magkamali. Maaaring nababaliw na nga ako sa mga iniisip ko ngayon. Nang tawagan ko sa mommy para sabihing nakita ko dito si Faith ay hindi siya makapaniwala. Tanggap ko na ang iniisip nila dahil nagluluksa pa rin ako kaya ako nandito. I did not even look at the body of the woman we buried a year ago. In spite of the evidence that they presented me with, I knew the woman wasn't my wife. They stated that they analyzed the skeletal structure and dental characteristics and performed facial reconstruction, but I am convinced that it was not Faith. When I conducted my own investigation, I discovered that someone had faked the results. I didn't tell Calix, though. I'm determined to find out who did it. Lihim kong pinababantayan ng kilos ng mga tao sa paligid ko at ni Calix. Sa huli ay maging sina Celine at Helen ay pinamanmanan ko, ngunit wala naman silang kakaibang ikinikilos.
I think I've gone completely crazy because I've been bringing all of our project proposals to this island. Dito itatayo ang ilan sa mga bagong proyekto namin. Dad didn't say anything but I know he understands why. He's aware that I am still searching for faith. Ang proyekto dito ay ipinilit ko lang na sa lugar na ito maitayo kahit pa mas matrabaho iyon. All of the lands here are classified as agricultural and converting them to industrial uses would be a waste of time. But I don't care. I've already spent months in this area hoping to find faith. I feel like she stole half of my life the day she went missing. Nilulukob ako ng lungkot. Hindi ko na rin mapilit ang sarili ko na maglagi sa Manila. Ang isip ko ay palaging bumabalik sa lugar na ito. I tried to be rational. Alam kong maliit ang posibilidad na makita ko pa ang asawa matapos ang 1 taon pero wala akong pakialam. Alam ko din na hindi na lang kumukontra ang pamilya ko sa kagustuhan kong maglagi dito dahil naaawa sila sa akin. However, I'd rather be here than in Manila. Doon ay tsak na tuluyan ako mababaliw sa lungkot. At least here, I feel at peace. Pakiramdam ko ay malapit ako kay Faith dahil sa lugar na ito siya nawala. Sa karagatang ito siya huling naglayag. Ang totoo ay tinanggap ko nandito ako tatandang mag-isa. Pero dahil sa pagkakita ko kay Andy, nagbago lahat ng plano ko. Muli ako nagkaroon ng pag-asa. Pinagmasdan ko ang babaeng mabilis na naglalakad palayo sa akin. Kanina ko pa siya sinusundan at batid kong naiinis na siya. I admit that she's a little bit different from my Faith. Matapang ang asawa ko samantala'y waring palaging takot si Andy. But they speak and smiles in the same manner. Maging kung paano si Andy magalit ay pareho sa asawa ko. Ang problema ko ngayon ay kung paano siya mapapaamin. Hindi ko alam kung bakit itinatanggi niya ang kanyang katauhan. Alam ko may problema kami bago siya mawala. Is that the reason why she didn't want to be with me again? Ito ba ang kaparusahan ko sa kapabayaan ko noon? Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili. I miss her so much that I wanted to kidnap her and force her to admit she is my wife. Kung siya nga ang asawa ko ay gagawin ko ang lahat para makabawi sa kanya. Muli kong sinulyapan ang babae. Malapit na kami sa isang maliit na bahay. Dito ba siya tumutuloy? Sinong kasama niya dito? Ramdam ko ang pagbilis ng pinting ng aking puso. Paano kung may lalaki siyang kinakasama dito? Naikuyom ko ang kamao. My blood starting to boil. Kagabi ay hindi ako dalawin ng antok dahil sa sinabi niya sa akin na may anak na siya. Nilunod ko ang sarili sa alak. Yun ang madalas kong gawin sa mga gabing nakakaramdam ako ng labis na kalungkutan. Parang hindi ko kayang tanggapin na may anak na siya. Naalala ko ang lalaki may-ari ng resort na pinagtatrabahuhan niya. The nerve of that man. I will eventually discover who he truly is. I don't feel at ease with him. His presence is threatening me. Ngunit hindi siya ang makapipigil sa akin. Babawiin ko ang asawa ko oras na magkaroon ako ng sapat na ebidensya. Naputol ang pag-iisip ko na may batang lalaki na lumabas buhat sa isang bahay kung saan kami patungo. Tumakbo ito at mabilis na yumakap kay Andy. Narinig ko ang pagtawag niya ng mama sa babae dahilan para lalo akong maguluhan. Gulat naman na napalingon sa akin ang babae. Pinagmasdan ko ang bata. Based on his appearance, he is between 6 and 7 years old. Muli ko sinulyapan si Andy na halata na naman ang pagkailang. Mama, sino siya? Siya po bang papa ko? Bigla ay tanong ng bata. Natigilan ako sa narinig. Mabilis na tinakpan ni Andy ang bibig ng bata. Shh! Hindi siya ang papa mo. Pumasok ka muna sa loob. Nay, ipasok mo muna si Andrew sa loob. Utos niya sa bata. Pero papasyal tayo ngayon, di ba? Pangungulit pa rin ito. Mamamasyal tayo pero hintayin mo lang si mama saglit. May kakausapin lang ako. Sagot niya. Neng, may bisita ka yata. Hindi mo ba siya aayain man lang sa loob? Tanong ng babaeng lumabas buhat sa bahay. Inabot na niya ang bata sa kamay para akayin ng pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko siya bisita, nanay. Hindi ko naman siya inaya dito. Malamig na tura ni Andy saka muli akong binalingan. Silang pamilya ko. Siguro naman ngayon ay naniniwala ka nang hindi ako ang asawa mo. Sinulipan ko ang bata at siya. Nakahinga ko ng maluwag. At least they don't resemble each other. Pwede niya sabihin na kamukha ito ng tatay nito kung kaya hindi na lang ako nagkomento. Inakay na naman ito ng matandang babae pabalik sa loob ng bahay. Where is his father? Usisa ako. Patay na siya. Sagot niya dahilan para tumaas ang kilay ko. I don't buy that excuse. Kung gayon ay bagay pala tayo. Pareho tayong wala ng asawa.
Mapangasar na sagot ko. Kitang-kita ko nang mamula ang mukha niya. Hindi ko alam kung sa galit o sa hiya. Ang kapal na mukha mo? Kailanman hindi tayo magiging bagay? Bakit mo ba ako ginugulo? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na hindi ako papatol sa'yo kaya tumigil ka na. Nasasayang lang ang oras mo sa akin. Nakikita mo lang sa akin ngayon ang asawa mo pero hindi ako yun. May sarili akong pamilya dito kaya huwag mo akong guluhin. Do you think you've convinced me that you're not my wife? Nagkakamali ka. I'm not sure why you're doing this, Andy, o Faith. Pero gusto ko lang na malaman mo na habang nakakasama kita, ay lalo na ako nakukumbinsing ikaw ang asawa ko. Sagot ko. Walang pasabing hinila ko ang bewang niya papalapit sa akin. Nalaki ang mga mata niyang nakatitig sa akin at sinamantala ko iyon para mapagmasdan siyang mabuti. She was so close that my body yearned to touch her more. Her skin isn't as clear as it once was, owing to her time on the island, but she's still breathtakingly beautiful. Hindi ko na napigilan ang sarili. Tinawid ko ang pagitan ng aming mga labi. I meant to kiss her on the lips pero mabilis siyang nakaiwas. My kiss landed to the side of her lips. Nang sulipan ko siya ay nakatitig lang siya sa akin. Hindi siya nakakilos, marahil dahil sa gulat. Maya-maya ay kumunot ang kilay niya at namula sa galit. Mabilis ako lumayo sa kanya bago pa niya ako masampal. Good night, wife. Paalam ko sa kanya. Muli ko siyang pinasadahan ng tingin. Batid kong galit siya dahil sa nag-aapoy niyang mga mata sa akin at nakakuyom na kamao. Tatanggapin ko na lang ang galit niya. Sa mga darating na araw ay malalaman ko din naman ang totoo. At kapag nangyari iyon, ay wala na siyang kawala. Fates, POV. Labis ang epekto ng ginawa ni Kelvin sa akin dahil sa pagnanakaw niya ng halik sana sa labi ko ay mas lalong hindi ako mapakali. Batid kong nagtataka na si Nanay Amelia sa mga ikinikilos ko kahit pa nga hindi siya nagtatanong. Nakapamasyal na lang kami at natapos na rin ang rest day ko ay si Kelvin pa rin ang laman ng isip ko. Parang bumalik lahat ng damdamin ko para sa kanya. Kanina ay muli nang bumiyahe sina Andrew at Nanay pabalik sa kanilang bahay. Nakapagdesisyon na kaming pag-aralin si Andrew dito sa bayan sa susunod na taon. Ipapaalam na lang namin iyon kay Tatay Crispin. Andy, balita ko i-type ka noong poging guest natin dito sa hotel? Tanong sa akin ni Kevin. Nanunukso ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi kasi kami talo nitong si Kevin. Lalaki din ang hanap niya at kay bilis ng mga mata niya sa mga poging guest namin dito sa hotel. Sadyang mapagbiro siya kaya naging malapit kami sa isa't isa. Gayon pa man ay wala siyang alam sa tunay kong katauhan. Hindi din naman siya nagdududa sa mga kwento ko sa kanya tungkol kay Andrew. Saan mo naman nakuhang kwentong yan? Kunway hindi apektadong tanong ko sa kanya. Sus! Kunwari ka pa bakla. Maraming nakakita na magkasabay daw kayong lumabas ng resort ah. Saan kayo pumunta ha? Tanong pa niya. Wala. Umuwi na ako sa... Sus! Dinay ka pa ha? Pero kung matipuhan ka noon ni sir, ang swerte mo bakla. Ang gwapo na ang hot pa. Halata pong mayaman. Kinikilig na sambit niya. Ang layo na ng narating ng utak niyo ha? Saway ko sa kanya. Mula sa malawak na pagkakangiti ay biglang sumeryoso ang mukha ni Kevin. Pasimple niya akong kinilabit pagkatapos ay tumuwid siya ng tayo. Nilingon ko ang tinitingnan niya at namataan ko si Joshua na dumating at papalapit sa pwesto namin. Madilim ang anyo niya at parang wala siya sa mood. Sa pagkakaalam ko ay umalis siya at tumawid sa kabilang bayan noong isang araw. May mga kailangan umano itong asikasuhin doon. Naalala kong buhat noong mapadpad ako dito ay hindi pa ako muling nagtangkang tumawid ng dagat dahil sa matinding takot. Andy, can I talk to you? Diretsyong tanong niya sa akin. Hindi na niya alintana ang mga tinginan ng mga kasamahan ko. Pihadong issue na naman ang paglapit niya sa akin ngayon. Nagtatanong ang mga matang napatitig ako sa kanya. Ako? Yes, ikaw. Kunot noo at mataray na sagot niya pagkatapos ay nauna nang maglakad patungo sa elevator. Mukhang sa opisina yata niya kami mag-uusap. Naku, patay na. Nabalitaan na yata may pumaporma sa Andy niya. Bulong ni Kevin. Pasimple ko siyang siniko at napahagikik naman siya. Pumunta ka na doon at taplusin mo para mawala ang galit. Baka mamaya madami pa kami lahat. Pagtataboy niya sa akin, natuwa na lang ako at mahinang hinampas siya sa braso. Agad ako sumunod kay Joshua. Mabuti na lang at nakaabot pa ako bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator na sinakyan niya. Wala siyang imik habang naglalakad kami pero pagkapasok sa malawak niyang opisina ay agad niya akong binalingan.
Anong plano mo? Ha? Anong plano? Maang natanong ko. Sa asawa mo? Wala siya planong umalis dito at sigurado akong hindi kanya titigilan hanggat hindi kanya napapaamin. Malamang sa mga susunod na araw ay malaman na niyang hindi ka naman sa Andy. Umalis siya kanina at tumawid ng dagat patungo sa kabilang bayan. Hindi natin alam kung anong pinaplano niya pero sigurado akong may kinalaman iyon sa pag-iimbestiga niya sa katauhan mo. Saglit ako napaisip. Paano ko nga ba iiwasan si Calvin? Wala naman akong kakayahan para takasan siya. At saan naman ako pupunta? At hindi ko kayang iwan si Andrew at sila nanay at tatay. Narinig kong napabuntong hininga si Joshua. If you want, I can help you escape. Napamaang ako sa narinig. Tatakas? Paano? Saan naman ako pupunta? I can help you, Andy. I'll use all my means to keep you hidden from your husband. That is, if you still want to avoid him. Anya na nananan siya ang mga matang nakatuon sa akin.